Isang mainit na balitang pumutok sa publiko matapos isiwalat ni Lizatanas Mags ang unang ginang ang di man ipagtataksil ng kanyang asawa na si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanyang pahayag, pinangalanan na niya ang umunay kalaguyo ng Pangulo sa harap ng publiko na ikinagulat naman ng marami at nagdulot ng kontrobersya sa kanilang pagsasama. Sa nasabing anunsyo ni Lizatanas Mags, inilahad niya ang kanyang hinianakit at pagkadismaya sa Pangulo na ayon sa kanya ay labis na nakaapekto sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Maraming netizens at mga taga-suporta ang nagbigay ng kanya-kanyang reaksyon sa issue na lalo pang nagpapalala sa kasalukuyang tensyon sa pagitan nila. Ang pagkakalantad ng di umano'y kalaguyo ni Kuting ay nagdulot ng matinding alingas hindi lamang sa kanilang personal na buhay kundi pati na rin sa publiko. Bunsod ng sigalot na ito, maraming Pilipino ang nag-aalala sa epekto ng issue sa imahe ng administrasyon. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa mga susunod na hakbang ng mag-asawa sa pagresolba sa kanilang sigalot. Sa kabila ng tensyon, umaasa ang maraming Pilipino na malalagpasan ni Kuting at Lizatanas Mags ang pagsubok na ito, muling mapapanumbalik ang kanilang pagkakaisa sa harap ng pagsubok sa politika at pamilya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Spend your 1 billion flood control funds. Pupunta ako Okay. sa Paris, bibili ako ng Christian Dior na madami. Charot. Hindi. Di ba? Yan ang ginagawa ng mga mga hutad. You need to be, let's, set a good example. Transparency. Lagyan natin ng resibo. Diba? Okay. So, isang barangay na kailangan ng kalsada, isang barangay, what do you call this? Isang eskwelahan na nag-iba, gusto mong mag-donate. I-report mo, i-post mo lahat. I-live mo, sis. Contractor, ilista mo sino yung contractor mo. Ito po yung resibo. Ito po yung accomplished project. Yun, kitang-kita mo, walang nakaw yun, sis. Diba? Parang dapat. At dahil dyan, iboboto kita. No, but seriously speaking, napakadali lang maging transparent eh. Exactly. Tapos, napakadali lang. Ang unang batas na gusto ko, death penalty. Oh, wow. I love that. Iboto na natin si Cathy Binag. Hindi kasi it doesn't mean na papatay ka. Para hindi ka magurgur, you need to be a straight leader. Wag ka ako nga, di ba? Pag ako nga sabi ko, bangin yung sa akin, mas malupit yung sa akin eh. Tas, may torture. Oo. 10,000. 20. Ano yan? 10,000 feet? 10,000 pesos pa lang. Utod na ang imo nga. Oo. Kasi dapat kasi may pangil yung batas. Dito kasi napaglalaruan nila yung batas. Kaya nga ayaw nila sa death penalties kasi ayaw nila magurgur. Kaya mo, pag tayo namumuno, tayo gagawa ng batas. Diba? Kailangan natin ng presidente. Wala lang ako na yung isang leader natin or yung mga namumuno kunwari sa kongreso. It's discipline. It's like us being parent to our children na para hindi ka namin mapalo. Yung palo, ito death penalty, di ba? So ito palo. Kasi dito sa nangyayari sa gobyerno natin, kulang ang palo. Di ba? Kahit iuntog mo yan. Okay. Well, pag giniyak mo na yung, you know what I mean. So sabi ni Cotton Fiend 25, madaling maging transparent pag hindi ka magnanakaw. That's true. Exactly. That's so true. Really true. Diba? Ang dali lang naman talaga. Kung gusto mo. Sabi ni Marian Yu, agree dapat nang ibalik ang death penalty. O, sino mag-a-agree dyan? Mag-comment kayo dyan para mabasa ng mga bangag. Diba? Sabi niya, sabi ni Kim, _ how can the Filipinos be okay with the Durugistas? Mahina, party government. Yan na nga palangga. Kaya nga dapat alisin na natin si Bangag. Pumunta na kayo sa kalsada at mag-speak up day. Ganun lang naman kasimple yan eh. 'Di ba? Tapusin na yung mga bangag. Ito mga men and women uniform personnel. Nakikita naman nila kung paano sumingot si Bangag. Nung araw ng kagitingan, siya pa nga yung PSG pa nga nagbigay ng panyo para punasan yung bibig nguso ni Bangag, 'di ba? Oh, ako eto talaga. Pag talaga may nangyari kay Colonel Giraldo, as in, binaboy siya, talaga, you guys need to fight for him.
Yeah. You guys need to fight for him. Kasi eto na yon. Eto na yung ano mo, ito na yung peak na yung isang tao is nagsasabi lang ng totoo, gusto lang niyang maging maayos na magsilbi sa bayan at maging honest at ibulgar etong sila Dan Fernandez at saka etong sino yung isa? Abante, si Boy Dila. Oo, si Boy Si Dila. Kimbo, yan silang lahat yan, yung mga mangkukulam. Yeah, so alam nyo, paglaban nyo po yung uniforme nyo, mali na ho yan. Diba? Kasi kung kaya nilang gawin yan sa mga kasamahan nyo, kahit sa inyo, kaya nilang gawin. Huwag ko kayo matakot sa namumuno sa inyo kasi kayo rin naman, kaya nyo ibabayan eh. Ireklamo nyo yung mga katiwalian, kayo magkaisa. Isa lang naman yung namumuno sa kanyo. Assistant niya, office niya. Pag lahat kayo, ilan bang miyembro ng kapulisan? Ilan bang miyembro ng Armed Forces of the Philippines? 200 plus yung mga police. See? So kaya dapat talaga gorgor penalty na talaga. Ako matagal ko na sinasabi yan, sis. Yeah. 'Di ba? Dapat nga. Bakit ka mag-go against it kung wala naman talagang gagawa? Look at all this yung mayayamang country natin, 'di ba? Yeah, Singapore. Diba? Yung corruption talaga dapat ang parusa diyan, gorgor eh. Oo naman. Kasi pag magyan talaga, naku, wala na magnanakaw. Siguro tatalunin pa natin ang Amerika pagdating sa ganyan. Yayaman ang Pilipinas, magkakaroon ng maraming trabaho kasi takot magnakaw eh. Imagine mo yung Pilipinas, no sis, na pwede mong iwanan yung wallet mo, na pwede mo siyang balikan kasi walang gustong kumuha ng wallet mo na dahil, mapuputol yung kamay nila or magugurgur sila, right? Exactly. Wow. So imagine that, 'di ba, dalire, yung mga ganyan, 'di ba? Yeah. So sabi nga, agree daw sila sa death penalty. Sabi ni CJ De La Rosa, nagdududa na ako baka si Bersamin nakikipag-jamming na din. Pwede. Nag-drug test siya. Kaya dapat magpulburon, hair follicle test sila eh. Ito, ano sabi? Sabi niya, pabor po ba kayo sa confidential funds? Paano ito magiging transparent? Alam mo, two-way. Yes and no. Okay? Yes, alam mo, pwede kasing maayos yan. Kaya nga confidential kasi you use it against like all this yung nag-go against the government ng mga NPA, yung mga like yung nagre-recruit na maging NPA ng mga kabataan. We use it nagagamit naman sa maganda, pero iba kasi ang problema, ninanakaw. As long that they can justify how they use it, it doesn't matter. Yeah. Diba? Ma-justify yung report nila, may resibo sila, wala akong problema yun. Hindi ho issue ang confidential funds, basta, ayun nga, nire-report nila sa COA and everything. Yun. Yeah, kasi yung confidential fund na yan, tama ka. Dapat kasi, mayroong proper, like, hindi naman itemized na auditing kasi mahirap yan. Kasi tama ka, yung mga covert operation, sa transportation, para labanan nga itong mga mga NPA. Yan. Kaya may confidential fund, mga palangga, para sa mga transportation, hotels, dito sa, let's say, mga assets, or, yung mga men in uniform also, na ginagawa nila yung job para hulihin ang mga bangag, kunyari, katulad ni Bangag Jr. Ang problema kasi, ang confidential funds, like ng gobyerno ni ng presidente, hindi naman natin nakikita ano ba yung progress ng Office of the President. At you compare the progress ng Office of the Vice President na talagang pumupunta sa mga bundok para is iligtas itong mga kabataan na nare-recruit ng mga makakaliwang grupo. So, pwede talaga maging transparent yan by the accomplishments. Ipapakita mo, ano na-accomplish? Itong 1 million na to na sinasabi mo, saan to ginastos? Hindi mo man na-itemize, ay, ito yan. Oo. Tapos may papakitang accomplishment. Si Bangag, ano pinakita sa inyo? Duran-duran? Yung Duran-duran concert? Ako yung tanong ko, meron na bang napasang batas ang Kongreso for 2 years? May 3 years na, no? Meron naman siguro, hindi lang tayo. May in fairness, meron naman din silang napapasang. Hindi ako, sis. But this time, parang ano na yung may mga napasa nila. Kasi masyado sila... recently wala. Dahil ang pinagkakabalahan nila,
to pin down the Dutertes. Exactly. Yun na nga, sayang ang pondo ng araw-araw. Yeah, You know? I And know. napakamali lang talaga sis ng nangyayari sa atin. And nakakalungkot again, yung mga nandyan na nasa sa committee na gumagawa dyan is hindi man lang lawyer. You know? Yes. So paano nila maiintindihan lahat 'yan? Sister, ang problema kasi, ang House Speaker nyo at ang mga nasa WAD committee, mismo, may mga makakaliwang grupo sa WAD committee, di ba? Andiyan sila, sila, pangalan nito, si Brosas, sino yon yung Xiong, yung matanda? Yan, si Manuel. No, yung babaeng makakaliwa. Sinong pangalan yan? Oh, si Convicted na abductor. Ano yan? Mga palangga. Ano palangga pa yung convicted na yan? Castro. Yan, si Castro. So, dyan mismo may makasabot na ni Bangag. Di ba sinabi ko nga sa inyo, isa sa expose ko na magmo-mobilize. Magmo-mobilize si Tambaloslos, si Lisa Tanas, ng mga makakaliwang grupo to rally against PRRD. Isipin niyo yun, yung budget ton, ang daming nabaha. Tapos gagastusin nila dun sa ganyan. Mobilization. Diba? Roy Banares, thank you. So imagine mo, yung mag-mobilize sila kasi nga bagsak si Bangag ngayon. When I say bagsak yung kanyang trust rating, kaya inadvisean siya ng kanilang, inadvisean si Lisa Tanas, ni David Mori ng kanilang PR advisor na tigilan daw si Inday at saka si Pangulong Duterte kasi nagba-backfire sa kanila yung paninira nila sa mga Duterte. Yes, exactly. So, ramdam nila. Oo, sis, kasi ano yan, yun nga ang pagkakamali kasi nila, parang eto naman si PRRD is willing to take responsibility of everything. Kasi tama naman yung sinasabi niya, I was the one, it's my mandate, diba? But they still need to prove it in court, diba? Kasi first and foremost, wala rin siya doon, all of it, hindi naman lahat nandun siya. So it's so easy for them to have parang ang ginagawa nila is para sila nagiging husgado na hindi naman sila husgado. Tama, pero si Franz Castro, Alberta Abiliana, talagang may ebidensya na patunayan talaga sa korte na convicted siya na ginamit niya yung mga bata, inabduct niya yung mga bata. Si Pangulong Duterte, yun nga, figuratively ko ano mga sinasabi, wala silang makorroborate na evidence na magsabi kay Pangulong na, oo, gumurgur siya, oo, inutusan niya. Kaya talagang asar talo sila kay PRRD. Parang, you can see na wala silang mabato ng korupsyon rather than that one. And again, like katulad ko na biktima ng mga user, yung talagang yung menace, yung mga perwisyo sa bayan natin, is I love what he did. Kasi, talagang nakatulong, naging peaceful naman talaga kahit papaano yung ating for 6 years. And it's proven yan. Alam ko yan, hirap na hirap silang kumuha ng drugs, takot silang kumuha ng droga, and talagang naglaylo rin lahat ng pushers. Kasi hindi niya ginawa, wala yun. Pasalamat ka, dapat nga ng mga panahon na yun, may death penalty. Magka-death penalty na agad eh. Sis, eto, speaking of that bumagsak ang trust rating ni Bangag, isinama pa nila si Inday Sara. Siyempre, isinama. Trust performance na Pangulong Marcos, BP Sara bumagsak. Pero ang totoo dito, si Bangag lang ang bumagsak. Talagang naghanap ng damay. Sabi dito, Manila Philippines bumulusok o nakitaan ng malaking pagbaba ng trust at performance. Okay? Si Bangag Jr. Alright? Si Bangag Jr. Based on, tingnan si Bangag. Okay? Okay. Trust rating ni Bangag Jr. Okay? Bias kasi itong nag-send sa akin. Pero ang hina-highlight nila si Inday. Pero ang totoo, si Bangag ang bumagsak dahil walang kwenta to sis. Hindi ko na ito babasahin tong Okta. Kasi kung makikita mo sa mga comment section, sister, ang daming natatawa kay Bangag. Natatawa, nagagalit. Di ba? Alam mo sis, babalikan ko yung war on drugs. Okay. Kasi, bakit ko babalikan? Kasi they keep on questioning yung mga namatay. Yes. Balikan din natin ang martial law. Yung victim ng martial law. Ano yung mas malala? Diba? Yung mga taong talaga walang kalaban-laban. You cannot say, parang you cannot go against the government.
Yung mandate noon, yung parang ano noon, yung patakaran nila before is hindi ka pwedeng magsalita ng masama para sa gobyerno or else papatayin ka nila. Pati yung mga negosyo ng mayayaman na negosyante, inangkin nila. Alam mo yon. So, Yes. anong mas martial law o yung war on drugs na ang pinoprotektahan is yung mga biktima ng mga kriminal? O etong martial law na sila itself ang mga naging kriminal. Para martial law, sis. Alam naman yan, sis. Alam naman ng mga biktima ng martial law talaga na ginurgor na walang, yung mga inosente, di ba? Talagang mas malala yun. Well, we have to be fair naman. Dahil syempre ako nung sumuporta ako kay senior na mayroon akong belief na merong good, may good na naidulot ang martial law doon sa mga masasamang elemento. The problem is inabuso nila. Di ba? Katulad ngayon. Di ba? Ngayon sa if you're comparing sa war on drugs, iba yung approach sa PRD. Pero ngayon is martial law. Silent. Exactly. Well, it's not really declared martial law, but rampant kung paano kina-curtail, kung paano sinusuppress ang ating kalayaang magpahayag at kalayaan ng pagpapahayag ng mga media. Media now, istako, tignan mo, yung mga dating kritiko, ngayon, talagang wala na, puro na lang sila papuri. So, mas malupit ang martial law ni senior, mas malupit ang martial law ni Bangag Jr. ngayon, undeclared martial law, but it's happening. Di ba? Oh. Yun ang malupit. Yung kay Pangulong Duterte, alam ng taong bayan na ang laki ng epekto ng war on drugs in terms of positive effect. Correct. So we all know that. Yeah, may nag-comment kasi, hindi ko lang alam, hindi ko to naalaman. I don't know if you know this is. Okay. Sabi ni Amber and Bianca TV, what can you say about sa press con ni Marbil and Cheese Escudero na may mataas crime rate nung time ni Duterte? Wag mo tayo masyadong magmamariwana. Yun ang sabihin ko. Ay, Cheese! Nakasama ba sa USBC Quezon? Secret! Nasama ba sa... you know what? Alam mo, isa yan sa nagkaharapan kami ni Trillanes at ni Raisa Robles. I don't know if you know her. Anti-Duterte yan. Si anti-Duterte talaga. Anti-Marcos at anti-Duterte. Yang si Raisa Robles, dito sa UCLA, nung nag-aaral-aralan pa ako, sis, dito sa, nag-launch siya ng book si Raisa Robles na kung saan talagang tinitira niya yung mga Marcos at ang mga Duterte. Isa doon sa pinagkakalat niya yung numbers ng mga namatay, yung bilang ng EJK. Dan sinupla ko siya doon Kasi yung mga numbers niya, fabricated o kabaga exaggerated. So dinagdagan nila. Yung kumbaga kalahati lang ang namatay, isa lang ang namatay, naging 1 million. Oo, naging, exaggeration talaga. So kaya yung sinasabi ni Marbil, hindi ko man, ano ba eksaktong statement niya? 'Di ba? In-upgrade niya. Kaya kung ano man 'yon, na mas marami, okay? We can only compare kapag nasa atin na yung actual facts. 'Di ba yung lang yung real numbers. Sabi ni Cotton Finch's upgrade na raw, wag na MJ magpulbo na. Well, Jesus Escudero, kaya siya naging Senate President dahil naging waiter sa ni Lisa Tanas. Hindi ba malinaw sa taong bayan yan? They can always exaggerate and destroy or say bad things or panira sa mga Duterte dahil beneficial sa kanila ang Bangag administration ngayon. So what do you expect? Sis, alam nila kung anong ginagawa. Sis, maniniwala lang ako kay Escudero kung hindi siya nagpakilay. Ako sabi ko nga, ang taas ng paningin ko sa kanya, idol ko yan dati na senator kasi I love, yung magaling siya mag-deliver ng words. Diba? Magaling siya magiging bakata, ganun ba yun? Diba? So, pero, all of these things, ngayon na nangyayari to, nawalan talaga ako ng gana. Kasi I thought that magkakaroon siya ng bayag na sabihin. Kasi alam niya, kilala niya ako, kilala niya yung ex ko, alam namin lahat kung ano yung totoo. Diba? So, yun lang yun. Yun lang ang bibitin yung kita. So, di ba nakakasama mo din si Kilay, di ba? Sa mga event? Hindi. Mga private lang na, kunwari, birthday ng ganito or like pumupunta sila sa Davao. Yung ganun lang. Very private. Yung kami-kami lang. Yung first time So, for sure, may nakita ka
Just say yes. So, hindi natin sasabihin kung anong nakita mo. May nakita ka na mayroong ginagawa rin si Kilay, tama? Ano ba? Well, Hindi, alam mo first mga palanggas, encounter namin medyo negative kasi sis, buwat-buwat ko yung aso ko. Ay, bagong dating yung aso ko galing abroad, chow-chow siya na black. Tapos hindi ko pa siya Okay. talaga kilala, hindi ko siya close. Tapos Si nung Kilay. naglalakad ako sa isang bahay ng isang kaibigan Oh, nila Tony Boy sa Davao, buhat ko siya, ang daming tao aso. doon. Sabi ba naman niya doon sa aso ko, ano yung hawak mo, unggoy? Oh my God. Oh, yun yung Ganun sinabi siya? niya. Exactly. Dapat sinagot mo sa kanya, oo, kamukha mo. Hindi, sinabi ko, mas unggoy ka pa. Kamukha ka pang unggoy dito. Sabi mo, Hindi, oo, kasi pero naging joke lang. natawa Hindi, alam mo how cute yung aso, pero Oo. parang, Black chow-chow siya. So, pero, kasi ako, I love pets eh. yeah. Mahilig ako sa dog. So, na-offend ako. So, ako pa naman may reflex ako sa pets. Parang, I know. Yeah. Sabi Well, ko, so, I take it back. I know it's not good yung sinabi ko na kamukha mo. Pero, outburst ko yun eh. Tama ka yung sinabi mo. Hindi, mas cute pa yung unggoy ko sa'yo. Ay, unggoy. Mas cute pa yung aso ko sa'yo. Diba? Hindi, yung gano'n. Tapos nagkatawanan na lang. Tapos after, wala. Kasi parang sinabi pa ni Tony Boy na huwag mong anuhin yung aso niyan. Mas mahal niya pa yung aso kesa sa akin. Diba? Pero gusto ko lang, pwede ko bang sabihin na may na-witness ka kay Kilay? Pero hindi natin sasabihin kung ano yung na-witness, pero may na-witness ka, di ba? Meron naman. Okay. Meron naman. Close. No further explanation, Your Honor. No further explanation. Paano na lang yan, behind the scene. But anyway, parang ano natin yan nung tayo nila SAS. Nabanggit yan yung pangalan niya. But anyway, may na-witness. Yan ba yung Kilay session, yung na-witness mo? Kilay. Session, di ba? Kasi yung isang malapit sa kanya na lalaki, maliit din sa akin. Alam mo yun? Sabi ni Michael Cabrero, ay nako, inggit na kayo sa kilay niya. Oo nga, no? Oo nga. Yeah. Sabi ni Yuhan Lee, kasong EJK laban kay President Duterte, ibinasura ng Supreme Court. Mga pulangaw. Ay, bago yan. Yes. Yeah. Binasura ng Supreme Court. Kasama sila, Doc Lorraine at saka sila, yung mga I think may ruling. Kaya nga, kasama ang Pangulong Duterte yan, EJK na yan. Yeah, now we won. We're gonna win. Tuloy-tuloy lang. Ang tanong, ito sis, may valid question dito. Magtanong na kayo ngayon. From Sally Kigochi, joke la ba si Keso? Sabi ko gano'n. Joke la ba si Keso? Hindi naman siguro. Diba? Baka kasi marami lang joke la. Nagmumukha siyang joke la. Wala namang masamang mag-joke la. Pero may nagsabi talaga sa akin na binabae. Talaga? Oo. Oy, Keso oh. Wala namang problema binabae. I love binabaes. Ang dami ko ang kaibigan. Totoo ba yun? Na what? Oo. Na binabae siya? May nagsabi lang sa akin. I don't know how true. Ito kasi ito mga to. Kung nakita ko siya, wala naman ako nakitang binabae siya. Hindi kasi siguro dahil yung sinasabi na dahil sa kilay niya. Kasi parang pwede ka siguro yung tanggalin yung mga dito. Pero yung talagang micro, ano tawag dyan? Yung parang tattoo. Nagaganon din na pag tumatanda na kasi sis, numinipis ang buhok ng lalaki. Kahit yung kilay nila nauubos. Meron na yung Korea, sis. Ganyan sila. Meron na sila yung mga lalaki. Mga lalaki nagpapaganon. Ito, ano po yung nagaganyan din. Okay. So, bakit hindi ka siya joke la? Pero, yung mga lalaki, gusto niyo ba magpakilay? Yung mga nakakalbo. May bago. Sa Korea yan. Sila nagpausan yan. Diba? Wow. Ano ba mga katanungan nyo? Dapat bribery naman ni Tamba sa Senado. O nga, The Saga TV. Ayun na nga. Yung pinag-usapan namin na dapat i-imbestigahan nila yung bribery na involvement ni Saka intayin yan, marami pang microblade. Kagulat-gulat na pangyayari.
bisexual daw. Oh, pwedeng AC/DC. Wala namang masama doon, di ba? Yeah, I don't think. Sige, magbotohan tayo. Sa tingin nyo ba, si Quezzo ay malangsa? Malansa ba siya? Okay, Hindi, ako sis, microblading daw. Yung isa pa natin, di ba, yung parang Alin? dapat ano talaga, yan diyan sa Kongreso, mag-isip-isip sila kung saan yung kanilang patutunguhin. Yeah, pero alam mo kasi mga lalaki iba-iba. Kasi katulad ng aking palangga, sabi ko sa kanya, gusto mo gumamit ng skincare ni Cathy? Kinukulit ko siya. Oo. Hindi, seriously. The other day, sabi ko palangga, gusto mo gumamit ng skincare ni Cathy? Kasi talagang effective siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, para tawagin mo kung kilay? Sabi niya sa akin, ako kilay? Tawa ako ng tawa. Ako si Quezzo? Hindi, kasi may mga lalaki, hindi naman siya artista. Hindi mahilig. Kasi yung mga common, hindi talaga sila, wala siyang ang kanyang sabon is Dove lang, kaya wala siyang wrinkle. Anyway, wala siyang wrinkles ba. So anyway, yung mga nag-aayos-ayos lang naman ng mga ganyan-ganyan, yung mga showbiz 'Di ba? Yeah, yung mga syempre, yung misis niya, 'di ba, balidosa rin, na minsan nasosobrahan na, charot. So, parang gusto kong pag-usapan yung misis ni Kilay. Favorite ko yun Yung pag-rampa-rampa niya sa bato-bato. Gusto ko yun Pag-usapan natin kung ano ang ideal na asawa or partner ng isang politician. Gusto mo? Ikaw. Kasi ikaw if you have time, you are image consultant ka Ano ba dapat ang ideal na portrayal ng isang asawa ng politiko? Alam mo sis, kasi ang problema kapag, 'di ba, yun nga, nagkaroon ng star complex. Kunyari, pumasok sa ulo yung posisyon ng mister niya, lumaki yung ulo, 'di ba? So dapat the more kang nakaposisyon, kailangan di mo makalimutan na ang nagluklok sa iyo diyan is mamamayang Pilipino. So dapat more humble, more very compassionate, 'di ba? Hindi ka mayabang. Kasi magtanungan tayo ng mga bagay-bagay para naman malibang ating mga palangga. Sige, tapos sasagot din ako. Ano ang ideal na asawa dapat ng politiko, whether babae o spouse, sa'yo? Ideal na Na what? Ayun nga, ituloy mo lang yung sinabi mo. Dapat compassionate ka, dapat humble ka. Dalawa yan. Kasi mamaya, ang sobrang arty mo, ayaw mo makipag-holding hands kasi madumi or pawisin kapag yayakapin ka or gusto kang hawakan. 'Di ba? Yeah. Kasi kapag pumasok ka sa isang relasyon na ang makakasama mo ay isang politiko, lahat yan dapat you're very humble. Ano bang humble sa Tagalog, sis? Mapagkumbaba. Mapagkumbaba. So mapagkumbaba ka, you're compassionate, yung compassion mo is like talagang may pagmamahal ka at malasakit sa kapwa Pilipino mo. Hindi fake. Hindi ka mayabang, kahit pagano ka kayaman. Kahit gaano ka pa, not unless insultuhin ka ng direct ng isang tao, dun pwede kang sumagot. Pero hindi mo kailangang sagutin na ng may pagyayabang or pang-iinsulto sa kapwa. You always need to be very, very humble and kind. And with class. Diba? I think let's discuss compassionate, no? Dapat mayroon ganun yung mahabag ka sa mga you put yourself into someone's shoe na meron kang puso na nakikita mo yung kanilang sufferings, nababagabag ka. Kumbaga hindi ka makatulog, hindi mo matitake yung mga katulad ng nangyayari ngayon na sa mga namatay, mga nabaha. Parang dapat may ganoon, no? Yung attitude or yung personality, yung mga asawa ng mga politiko. Pero yung kay Kilay, yung asawa ni Kilay, wala ka na makikita na compassionate siya or gumagawa siya ng mga charity, di ba? Kasi dapat dadamayan mo yung mga constituents mo sa kanilang mga nararanasan. Di ba? Tignan mo siya, nasaan siya? Binagyo yung Bicol. Di ba? Dapat imbis na mag-fashion show sa bato-bato, dapat doon siya magpakitang gilas sa mga Bicola, taga Bicol. Di ba? Na nagbibigay ka ng kalinga. Right? Yeah. Kasi yun especially, are we talking about, sino pinag-usapan natin? No, pinag-usapan natin yung favorite ko. Si
Especially kapag yung kanyang partner is mataas ang posisyon in a way. Ano pa? Sige, bago ako sumagot sa aking ideal na asawa ng politiko. Ano pa ang dapat pag-uugali nila? The way they present themselves. The way they carry themselves. Pwede ka naman maging maganda pero hindi ka mayabang. 'Di ba? Parang okay. No. Mali ka, sister. Mali ka. Anong hindi ka pwede ka naman maging maganda? Kung pangit ka, hindi ka magiging maganda ever. Hindi nga. I mean, pwede ka naman maganda. Maganda ka na. I know. Magre-react talaga ako. Di ba? At saka kasi like ngayon, there's a lot of maraming naghihirap, di ba? Tapos, okay, kung siya yung pag-uusapan natin, yung the way siya magbihes, the way niya dalhin, yung sandamakmak niyang alas and everything, okay, understandable. So, nasabi mo, may pera ka and everything. Okay, paano kung questionin? Magkano ang pumapasok? Paano kung ask ng mga tao? Buksan nga natin. Buksan ang bank account niya. See, magkano pumapasok na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!